everyone, this is our final requirements for NCM 102 entitled From Photo Voice to Health Action, Digital Health Education with Embedded Interactive Learning. Earlier this semester, we conducted a project which is the Photo Voice, where we captured a real-life health situations in our community. These photos reflects on actual concerns that affects people's health and well-being. For this presentation, we will transform our observations through digital health education package. Our goal is not only to inform you, but also to actively engage through questions that will appear in this entire discussion. As you watch and listen, we encourage you to participate, think critically, and reflect on your own knowledge and practices. At the end of this presentation, we hope you gain awareness and be inspired to take action for improving the community health. And for our learning objectives, In our community, canals are filled with garbage such as plastics, cans, and food wrappers. The water is dirty and cannot flow properly. This situation is dangerous because dirty and stagnant water can become a breeding place for mosquitoes and bacteria. It can cause diseases like dengue, diarrhea, and skin infections. one major cause of this problem is improper waste disposal. Some people throw their garbage into canals instead of using trash bins. Lack of discipline and awareness also make the situation worse. To solve this problem, we must practice proper waste disposal and keep our surroundings clean. The community should work together, follow cleanliness rules, and support regular canal cleaning. Sa ating komunidad, may mga bagay na madalas nating nakikita pero hindi napapansin, tulad ng mga kanal na puno ng basura, dahon, lata, cellophane at mga balot ng junk foods. Akala natin simpleng marumi lang ito, pero hindi natin alam na may mas malalim palang epekto sa ating kalusugan. Okay lang ba na may mga basura sa ating kanal basta hindi naman umaapaw? Siyempre hindi. Ang kanal na may tambak na basura ay nagiging sanhi ng stagnant water o tubig na hindi dumadaloy. Ang ganitong sitwasyon ay maaaring dumami ang mga lamok, kumalat ang bakterya at lumalala ang polusyon. Ito ay maaaring magdulot ng sakit tulad ng leptospirosis, gonorrhea at dengue fever. May nakita kang baradong kanal na puno ng basura sa gilid ng iyong bahay. Ano ang dapat mong gawin? Siyempre, dapat linisin o i-report ito sa barangay. Ang maling pagtapon ng basura ay isa sa pangunahing dahilan kung bakit nagiging marumi ang ating kapaligiran. Kapag hindi ito inayos, ito ay magkakaroon ng problema tulad ng bumabara ang kanal, nagkakaroon ng baha, nadagdagan ang panganib sa kalusugan. Simple lang ang solusyon. Tamang pagtapon ng basura, pagsesegregate sa nabubulok at di nabubulok, at pagkakaisa sa clean-up drive. Alin sa sumusunod ang epektibong paraan upang maiwasan ang baradong kanal? Siyempre, ang pagtapon sa tamang basurahan at pag-segregate ng mga basura. Hindi lang gobyerno ang may responsibilidad. Tayo rin bilang isang membro ng komunidad. Sa simpleng paraan, nakakatulong tayo sa pamamagitan ng huwag pagtapon ng basura sa kanal, paglilinis sa kapaligiran, at pagturo sa iba ng tamang gawain. May nakita ka bang stagnant water sa kanal na malapit sa inyo? Ano ang unang hakbang na gagawin mo? Siyempre, linisan ang paligid at tanggalin ang mga basura na bumabara sa daluyan ng tubig. Maging alerto, huwag magtapon ng basura upang maiwasan ang baradong kanal.